Hello guys, good morning, good evening, magandang buhay po sa ating lahat. Welcome back to my channel, Senior V. On this video, I just want to share my experience with Singapore Airlines from Dubai International Airport to Singapore and then from Singapore to Manila. Recently, Singapore Airlines encountered severe turbulence during their flight from London to Singapore. That's why when I make this video, I am also scared, At ang severe turbulence na yon ay nangyari after kong makapag-book ng aking ticket, kaya't nakakatakot ding sumakay ng Singapore Airlines after sa experience sila na severe turbulence. At hindi lang naman Singapore Airlines ang nakaka-encounter ng severe turbulence. Nangyari din recently sa Qatar Airways. Ang Qatar Airways, maganda ding airlines, pero meron din silang severe turbulence at mga cases na mga nasaktan on flight. Marami na ding mga airlines ang nakaka-experience ng severe turbulence dahil sa climate change. At dahil sa mga nangyayari on flight, marami na ang natatakot lumipad, marami na ang natatakot umuwi at magbakasyon dahil sa turbulence na yan. Pero lakasan lang ng loob para makauwi. At hindi lang yan ang na-encounter ng mga nagbibiyahe, meron pa akong nakaupo. Ubo ng ubo, ay naku, hindi man lang siya nag-wear ng mask, hindi man lang siya gumamit ng mask para hindi siya makapanghawa. Understood naman na ngayon ay uso ang sipon, ubot sipon, pero dapat kahit na wala kang COVID, kailangan mo ding mag-mask. Ay naku, kabayan pa yun ha, kabayan, at saka ang itsura niya, hindi naman yung pang kukutya, pero ay naku day. Magmas naman kahit na hindi COVID, basta't may ubot sipon, may magmas dahil meron pang COVID. So ang ginawa ko, ako na lang ang nagmas para makaiwas sa kanyang ubot sipon. Pero hindi rin ako nakaiwas kasi habang kumakain kami, inubo na naman siya ng ganun, ng tuloy-tuloy. Siguro nangangati yung kanyang lalamunan at humingi pa ng malamig na tubig. Di mas lalo na siyang inubo. Ang hiningi ko naman ay warm water. So the next na kumain kami ay humingi na rin siya ng warm water. O diba, ganun dapat kapag inuubo ka, wag nang malamig. Dapat warm water na lang, kabayan, para hindi iwas hassle sa mga nagbibiyahe. Wala ka ng mask, hindi ka makapag-distance sa iba. Huwag nang uminom ng malamig na tubig para hindi ka ubo-ubuhin. Nakakahiya naman sa mga natutulog, ubo ng ubo. So back to our in-flight experience, maganda ang Singapore Airlines. Hindi ko lang nagustuhan ang kanilang pagkain, hindi ko na-appreciate ang kanilang pagkain. O dahil ninenervyos ako sa turbulence dahil noong nakaraan ang turbulence nangyari habang sila'y kumakain. Kapag long flight na ganito, ayokong nauupo sa gawing bintana. Ang gusto ko sa aisle para kung gusto kong tumayo at gumamit ng CR, hindi ako nakakaabala ng tao. Kaya ang aking seat ay nasa along the aisle from Dubai International Airport to Changi International Airport. At ang aking assigned seat from Changi International Airport to Naiya ay nasa tabi na ng bintana, kaya nakakuha ko ng magagandang view. Dahil kapag umuwi ako from Dubai to Manila, laging gabi ang aking biyahe, direct flight. First time ko palang mag-connecting flight this time kasi alam nyo naman, mahal ang ticket ngayon. So nag-connecting flight ako at pinili ko nga ang Singapore Airlines. Pero kung nangyari ang turbulence ng Singapore Airlines before ako nag-book, malamang hindi ako kumuha ng air ticket mula sa Singapore Airlines. Maybe kumuha ko ako sa ibang airlines dahil nakakatakot nga naman.
Usually, ang kinukuha ko ay Emirates Airlines dahil direct to Clark na ito. Meron pa silang bus service from Abu Dhabi to Dubai International Airport. Kaya mas convenient. Pero dahil ang Emirates Airlines ay mayroong connecting flight sa Cebu, kaya nag-decide ako na kumuha na ng ibang airlines na may connecting, dahil kung Emirates Airlines lang din ang kukunin ko at pupunta pa ng Cebu, yung oras na yun ay gagamitin ko na lang pang connecting sa ibang airlines. Total, mahal din ang air ticket ng Emirates Airlines kapag June, July, August dahil bakasyon ng mga bata dito sa Emirates. Masarap ang pagkain sa Emirates Airlines, yun ang pinaka-importante. Direct flight, tapos masarap ang pagkain nila. Na-try ko na din ang Etihad Airways direct from Abu Dhabi to Manila International Airport. Ang point nga lang, nung nagpapabook ako, mahal ang kanilang air ticket, kaya't hindi ko sila pinili. Pero after akong nakapag-book, nung lumabas na yung mga turbulence issue ng Singapore Airlines, nag-sale sila. Kaya lang nakakuha na ako ng ticket ko. Hindi ko na pwedeng bawiin pa. At saka hindi na ako pwedeng kumuha pa ng ibang air ticket. During our flight, laging sinasabi ng pilot na kahit hindi nakailaw ang seatbelt sign at nakaupo ka, kailangan talagang nakafasten ang seatbelt mo para just in case may turbulence on the way, naka-ready ka na at hindi ka masasaktan while on board. Dati-rati, konting pagyugyug lang ng eroplano, okay pa lang yan, wala pang signal ang pilot na umupo o hayay bumalik sa kinauupuan. Ngayon, konting yugyug lang ng eroplano, sinasabihan na niya ang mga crew, go back to your seat. Sasabihin na niyang ganun. Kaya't naka-ready na ang mga pilot. Hindi nila hahayaan na lumakas ang turbulence na nangyayari sa kanilang airplane. Wala na din akong nakitang mga tao na nag-e-exercise sa loob ng eroplano. Dati-rati, naglalakad-lakad sila, ganyan, pumupunta sa likuran, sa harapan, lakad-lakad kapag long flight. Pero ngayon, doon sa sinakyan namin Singapore Airlines, lahat nakaupo, lahat nakafasten ng seatbelt, lahat takot mamatay. Marami din silang crew na nagsiserve ng pagkain para mabilis matapos ang pagsiserve ng pagkain, para just in case may turbulence, tapos na silang nag-distribute ng pagkain. At saka kahit na anong airlines ang sakyan mo, meron at meron talagang makaka-encounter ng turbulence. Lalo na climate change ang tinutukoy na dahilan kung bakit nagkakaroon na ng maraming turbulence sa ere. At ang sinasabing pinaka-safe na upuan sa airplane ay yung hindi sa unahan. Sa mga business class, hindi daw yan safe. Ang pinakamaganda daw sa middle, hindi rin safe ang buntot. Dahil aside sa magalaw, ito daw yung pagkakadesign ng eroplano, sila yung nakaka-absorb ng turbulence talaga, yung front and rear side ng airplane. Pero ayoko ding maupo sa tabi ng window kapag may turbulence, kasi nakikita ko yung pakpak ng eroplano na gumagalaw-galaw, lalo akong mahihilo. Kaya't iniiwasan ko yung pakpak ng eroplano. Kaya't safe pa ding sumakay sa Singapore Airlines kahit na nagkaroon sila ng aksidente na turbulence noong nakaraang buwan. Huwag matakot dahil alam na nila ang kanilang ginagawa, at lagi lang mag-seatbelt para hindi ka mauntog-untog kung may turbulence. Mabilis din ang kanilang ground crew, kaya't hindi mo problemahin lalo na sa boarding. Very organized ang kanilang system, kaya't maganda ang Singapore Airlines sa sasakyan. Hindi rin delayed ang aming aircraft sa take-off at nakarating kami sa Changi International Airport at Manila International Airport on time, o kaya mas maaga pa yata na nakarating kami dahil mabilis ang aming aircraft. Pagdating ng Manila International Airport, dumaan kami sa e-gate system sa kung saan
mauunang ilagay mo ang iyong boarding pass at pagkatapos na read ng system, ilalagay mo naman ang face ng iyong passport para i-read. Tapos kapag napakinggan mo na yung mabuhay, welcome to the Philippines, ay okay na. Makakatanggap ka rin ng email sa iyong Gmail account kung saan nandoon ang iyong arrival in the Philippines. Yun na rin yung nagsisilbing tatak ng iyong passport. Yung mga ibang seaman na kailangan nila ng tatak ng kanilang passport as an arrival to the Philippines, meron doong IO, immigration officer na nagtatatak ng passport. At sa pag-fill out ng iyong e-travel document, ilagay lang na OFW ka kung ikaw ay isang OFW para wala nang cheche boreche sa airport. Very smooth naman ang aming pagpasok sa Pilipinas at saka sa immigration officer. Walang masyadong tanong-tanong na hindi gaya ng mga nababalitaan natin na mga hinarang yung ganito, tinanggal yung mga ganyan, bawal ang ganito, ito lang ang yung maximum na kilo ng yung chocolate, ganyan. Hindi namin na-encounter yan. Basta ilagay mo lang na OFW ka, dahil ang OFW exempted sa tax kapag 150,000 pesos ang halaga. Kaya't huwag matakot sa immigration sa Pilipinas. Monitor pa din ang mga pumapasok ng mga Pinoy o kaya mga foreigner sa airport kung saan minomonitor ang kanilang body temperature kung sila ay may lagnat. Dahil marami pa rin ang may COVID, hindi nga lang napapabalita pero marami pa din ang may COVID. Paglabas mo ng airport, maraming mga taxi ang naghihintay, yung mga nire-register nila. Ang mahal-mahal, meron ding mga bus na business loop na airport loop ang naghihintay doon. Magbabayad ka lang ng 40 pesos. Mas mura kaysa sa mga taxi at mas safe pa ang airport loop na mga bus. Mas mura at mas safe kung sasakay ka sa airport loop na mga buses kaysa sa mga taxi. Kasi yung mga ibang taxi, hindi sila nagbibigay ng sukle. Ilang beses ko nang naranasan yan, yellow taxi man o kaya yung white na hindi nakaregister sa airport. Ay nako, mahal silang maningil. Kahit na Dimetro sila, hindi nila pipindutin. Kaya mula noon hindi na ako nagtataksi, sumasakay na ako ng bus at tinatanggal ko ang label ng aking luggage para hindi nila alam na ako ay galing abroad. Iba ang pamasahe ng mga taong galing abroad kumpara sa mga naghatid lang ng mga pupunta sa ibang bansa, yung mga aalis ng bansa. Iba ang pamasahe nila. Kaya yung mga ibang dumarating, imbes na kukuha ng taxi sa arrival, pupunta sila sa departure para kumuha ng taxi doon dahil mas mura ang rate doon sa departure area ng Manila International Airport. Kaya para walang gulo, walang away, walang diskusyon, ibigay na lang ang kung magkano ang gusto nilang pamasahe mo dahil baka mauwi pa sa kung saan ang iyong diskusyon. Ay nako, ang hirap. Ang hirap umuwi kung walang pera, lalo na't mayroong kang natsyempohang mapagsamantala. Yun ang dapat isipin.